Ladies, alam nyo ba, kapag naglaho na ang pagmamahal ng lalaki sa iyo, meron siyang mga sinasabi. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga pananalita ng lalaki kapag wala na siyang pagmamahal sa iyo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Itong mga pananalita na ito ay hindi para sa lahat. Maaring sinasabi ito ng lalaki dahil galit or may problema na kayo sa iyong relasyon. At note, itong mga pananalita na ito ay applicable sa lalaki at babae. 2,000 years later. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, ito yung bahala ka sa buhay mo. Madalas natin itong marinig kapag nag-aaway. Pero minsan, ito lang ay bugso ng damdamin kapag talagang ang mga emotions ay matataas. Pero kapag paulit-ulit at madalas na lang na sinasabi ng partner mong lalaki sa iyo, maaring yung pagmamahal niya ay nawawala na or wala na. Kasi kapag mahal ka ng isang tao, ng lalaki, meron siyang pakialam sa iyo, okay? Ang mga concerns mo ay concerns din niya, okay? So literal na kung meron kang problema, ay apektado rin yung lalaki. Pero kung nakikita mo na parang wala na, literal na wala na nga siyang pakialam sa iyo. Kapag ganyan, ay hindi ka na niyan mahal. So ayan po, ang number 1. Number 2, eto yung kailangan ko ng space. Alam nyo, very popular na pananalita yan ng isang tao na gusto nang kumawala sa isang relasyon. Gusto ko ng space. O, di ba? Yung space na yan, yun na yun. Yun na ang umpisa ng katapusan ng relasyon ninyo. Okay? Kaya kapag sinasabi ng partner mo sa iyo na gusto na niyang space, wala na yon. Ibig sabihin nun, gusto lang niyang umexit or kumawala sa relasyon ninyo. Okay? So ladies, kapag madalas ka nang sinasabihan ng ganyan, wala na yung pagmamahal sa iyo, promise. Number 2. Number 3, eto, yung huwag ka nang umasa. So, maaring may mga pinag-usapan kayo or mga plano kayo na mga gagawin nyo sana, di ba? Pero ngayon, parang nakakalimutan na or nababaliwala na. Ibig sabihin ay along the way, may mga nangyayari, may mga nagbabago sa nararamdaman ng isa sa inyo. At kapag napapansin mo na madalas yung mga plano nyo ay wala nang nangyayari or wala nang natutuloy, ibig sabihin ay binabaliwala ka na ng partner mo. Kumbaga, meron na yung ibang pinagkakabisihan kaya yung mga plans nyo ay hindi na talaga natutuloy. At kapag ino-confront mo siya or tinatanong mo regarding sa mga plano na yan, sasabihin niya, huwag ka nang umasa. O, di ba? Or wala na yun. Hindi na yun matutuloy. Yung mga ganong mga pananalita, sign na yan na binabaliwala ka na. Ibig sabihin, talagang yung pagmamahal niya ay maaring wala na, naglaho na. Literal na ganon. So, ayan po, ang number 3. Number 4. Ayokong pag-usapan yan. Or, pwede ba, wag na natin pag-usapan yan. Yung mga ganyang mga sinasabi ng lalaki, ibig sabihin, umiiwas siya sa mga seryosong usapan. Umiiwas siya or ayaw niyang pag-usapan ang mga dapat ay pinag-uusapan nyo. Dapat inaayos nyo. Sabihin natin na meron kayong alitan, meron kayong hindi pagkakaunawaan, tapos gusto mo na mag-usap kayo, umaayaw siya. Alam nyo kasi kapag may mga ganyan ng lamat
or mga away, kapag hindi yan naaayos, nag-iiwan yan ng galit. At madalas, kapag hindi naaayos yan, yan na nag-uumpisa yung nasisira yung relasyon. At kapag ayaw nang makipag-usap yung partner mong lalaki sa iyo, talagang ayaw na niyang ayusin. Ang nasa isip niya siguro, paraan na ito para tuluyan ng umiwalay, umalas sa relasyon na ito. Yan ang isang sign na yung lalaki ay umaayaw na, wala nang pagmamahal ang lalaki. Number 4. Number 5, ito yung lagi ka na lang ganyan or lagi mo na lang akong sinisisi. So sa mga ganitong mga sinasabi, ibig sabihin, meron niyang galit. Meron kayong mga hindi naayos na mga alitan or pag-aaway. Okay lang naman na may panunumbat kung may mga hindi maayos na nangyari. Pero kung mayat-maya na lang, lagi kang sinisisi at dahil dito, maaring ayaw na niya, maaring puno na siya or gusto na niyang umalas sa relasyon. Kasi kapag yung panunumbat ay paulit-ulit na lang, ibig sabihin talagang sinasadya na yan. Yung mga problema niyong dalawa, ayaw na niyang ayusin. Minamanipulate niya yung sitwasyon para palabasin na siya ang inosente at ikaw yung may problema. Para meron siyang dahilan para umalis sa relasyon nyo. Kapag ganyan na ang laging ginagawa ng lalaki, wala na yang pagmamahal. At kapag paulit-ulit na lang yan, nako, bitawan mo na siya at wala rin patutunguhan ang ganyan na pagsasama, okay? Number 5. Number 6, ito yung bahala ka na sa gusto mong gawin or bahala ka na sa gusto mong mangyari. Ipinapakita na niya na wala na siyang interest, di ba? Interest sa lahat na ayusin, na makipag-usap. So kapag lagi kang sinasabihan ng lalaki ng ganyan, wala nang patutunguhan ang relasyon na yan. Andyan lang siya, maaring meron pa siyang napapakinabangan sa iyo. Aside from that, ay wala na. So kapag paulit-ulit ka nang sinasabihan ng lalaki ng ganyan na bahala ka na nga dyan, gawin mo ang gusto mo, kung ano yung gusto mong mangyari, ni ayaw na niyang makipag-compromise, ni ayaw na niyang makipag-ayos kung meron man mga dapat ayusin. So kapag ganon, wala nang pagmamahal yan. Ang mga sinasabi niya ay paraan para makawala sa kanyang kinalalagyan. Number 6. Number 7. Ito, yung busy ako. Marami akong ginagawa. Ladies, yung pananalita na busy ako, marami akong ginagawa, wala akong time. Yan madalas ay mga dahilan lamang. At meron na yung pinagkakaabalahang iba. Madalas may ibang babae yan, okay? Kaya kung lagi-lagi ka nang pinagsasabihan na busy na siya, mag-isip-isip ka na. Meron na yang iba, okay? Alam nyo kasi, ang lalaking nagmamahal, meron at meron niyang panahon, oras para sa iyo. Kaya yung wala na siyang oras, wala na siyang time, busy, lagi, magtaka ka. Ibig sabihin, hindi ka na niyan mahal. Kasi kapag mahal ka, ikaw yung kanyang priority. Kahit busy yan, maraming work, maraming pinagkakaabalahan, ikaw pa rin yung pinaglalaanan niya ng oras kapag wala na siyang ginagawa. Okay? So, ayan po, ang number 7. Number 8, ito, yung bakit ang dami mong tanong? Ibig sabihin, lagi na siyang irritable. Ayaw niyang makipag-usap. So, kapag lagi kang sinasabihan ng lalaki ng mga ganyang pananalita, ibig sabihin ay, whoops, dyan ka lang. Huwag ka nang tanong ng tanong. Ayaw ko sa'yo. Ayaw kitang kausapin. Ganon yun. So, ipinapamukha ng lalaki na ayaw na niya sa iyo. Parang itinutulak ka na palayo. Kasi, ayaw niyang ayusin ang mga dapat pag-usapan. Ayaw niya na tinatanong mo siya. Ayaw niya na alamin mo yung mga dapat mong malaman. Ayaw niya. So, kapag ganon, yung lalaki ay naglalagay na ng harang sa inyong dalawa or talagang itinutulak ka na palayo.
Kapag wala ng communication ang isang relasyon, yan na ang breakdown, kasiraan ng pagsasama nyo. So, kapag lagi ka nang ginaganyan ng lalaki, hindi ka na niyan mahal, promise. Number 8. Number 9. Huwag ka nang umiyak. Walang kwenta yan. Kaya ka umiiyak, maaring may mga nangyari na hindi maganda. Or, gusto mong i-voice out, masama ang loob mo, ganon. Ngayon, sa halip na i-comfort ka ng lalaki, sa halip na ipakita niya na meron siyang pagpapahalaga, ay wala. Lalo ka pang pinapagalitan. Pinagsasabihan ka pa ng mga pananalita na mas lalong nagdadagdag ng sakit sa mga nararamdaman mo. Kapag ganon, ako, wala na yan. Wala ka ng halaga sa kanya. Wala ka ng kwenta sa paningin niya, okay? End of the road. So mag-move on ka na. Kasi sa halip na kumuha ka ng simpatiya, ng comfort sa lalaki na yan dahil siya yung mahal mo, ay kabaliktaran ang tugon sa iyo. Wala siyang pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa iyo. So ayan po, ang number 9. So ladies, yan po ang ilan sa napakaraming mga pananalita ng lalaki kapag hindi ka na mahal. Kung gusto nyo pa ang mga ganitong mga topic, mag-comment kayo ng more para pwede naman nating lagyan ng part 2. Okay? So ladies, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.